ang mismong simbahang Katolika. Sa pangunguna ni Jaime Cardinal Sin ang nanguna sa EDSA People Power Revolution. Una, noong 1986 laban sa rehimeng Marcos. At muli, noong 2001 laban kay Pangulong Estrada. Kaya't ang tanong natin ngayon, kung ang Iglesia ni Cristo ay binabatikos dahil sa mapayapang pagkilos, bakit tila hindi ganito ang tingin kapag ang simbahang Katolika at ang ibang mga reliyon ang gumagawa ng ganyang bagay? Yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption that has plagued the country for many, many years. Because of the block voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Meron din kapalit na political favors. Ang narinig ninyo ay dating ministro ng Iglesia ni Cristo na si Luel Manroca, di po ba? Kung malala, nagiging viral yung pangyayari sa kanya. So, sa interview, meron siyang revelasyon kaugnay sa vested interest daw sa mga Manalo. Sa unang bahagi, yung isang kaanib ng INC nagreklamo sa simbahang Katoliko at sa kaniyang, di pa bispiras pa ito sa sinagawang rally ngayon. Sabi sa kanyang propaganda, ito ang kanyang thumbnail, kapag Iglesia ni Cristo, kapag Iglesia Katolika kumilos, sasabihin nila ay heroic action daw ito. Pero pag Iglesia de Cristo ang kumilos, labag daw sa konstitusyon. Una, sino ba ang nagsabi na labag sa konstitusyon ang ginawa ng Iglesia ni Cristo na nang ikinakalat ang naturang propaganda, di pa sila nagrally. Maliban lang kung may plano silang lumabag sa konstitusyon, doon na masabi na labag sa konstitusyon. Pero, sino ba ang nagsabi na lalabag sila sa konstitusyon? At sa thumbnail pa niya, may obispo pa na tinakipan ang babaeng nakasuot ng kasuotan na parang bandila ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Tatalakayin natin ito mga kapatid sa pagkakataong ito. Iyon ba ang sanib puwersa ng Iglesia ni Cristo at sa GIL at kay Kibuloy? Samahan niyo ko. Welcome. Ito yung lingkod, Brother Nel Talimong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. Inaniyahan ko kayo na magsuporta, mag-subscribe sa bagong channel ni Kabornok. Alam nyo, na-hack ang kanyang channel. Tinitira talaga. Marami kayong matutunan sa kay Kabornok. And then, Factbusters PH. Hindi pa yung link na nakalagay sa luma. Binura ng hacker ang luma, pinalitan, no? So more than 69,000 subscribers na yon. At inaniyahan din namin kayo na mag-subscribe sa isang channel, Pananampalataya at Katuwiran. At
sa ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, welcome. At huwag kalimutang pindutin ang like. Huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. So, ngayon, nagsimula na ang rally na nauna nang napaulat na sanib puwersa daw na rally sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo at kay Pastor Apollo Kibuloy at sa GIN. At itong rallying ito mula ngayong araw hanggang sa 18. Pero bago nangyari ang rally, isa sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa kanyang channel ay parang nagtampo sa simbahang Katoliko. Bakit daw pag Katoliko, tatawagin daw umanong heroic? Oh. Pagkatapos, pag INC, tatawagin daw umanong labag sa konstitusyon. Ang tanong, sino ba ang nagsabing labag sa konstitusyon ang INC na rally? Halimbawa, may ginawa silang rally noon, yung rally para sa kapayapaan na walang kaugnayan o manos politiko, ngunit tulad ngayon, isa sa mga speakers ay si Senador Rodante Marcolita. Pero noon, binakbakan ni Congressman pa siya noon, Rodante Marcolita, ang ilang mga politiko. Tulad din sa kanilang ministro na si yung nagsalita, no? Si Arnel Tumanan, na binakbakan din ang politiko na hindi pa umano sumikat, laos na. Yeah? Okay. Kung ang pag-uusapan ay yung propaganda nila na pag ang Katoliko daw heroic, pagkatapos pag ang INC ay labag sa konstitusyon, tanong, sino ba sa Katoliko ang nagsabi na labag sa konstitusyon, lalo na ang ginawa nila ngayon? At paano sinabi niyang labag sa konstitusyon na hindi pa nangyari ang kanilang rally? Maliban lang kung may plano sila. Di ba? Okay. Crystallize the opposition to Marcos. Ito, sa channel niya na isang INC, kaugnay sa EDSA 1 at EDSA 2. If we can solve this problem peacefully, that would be the best. Our beloved Ito ang EDSA 2. of the Church and Father of EDSA, His Eminence Jaime Cardinal Sin, Kapag ang Iglesia ni Cristo ang nagsasagawa ng mapayapang pagtitipon o rally, Yan. Sa narasyon ng INC, pag Iglesia ni Cristo daw ang magsagawa ng pagtitipon tulad sa rally, tila lagi itong nagiging sentro ng kontrobersya. nagiging sentro ng kontrobersya ang Iglesia ni Cristo. Una, paano di magiging sentro ng kontrobersya yung nakalipas na rally na sinabing walang kaugnayan sa politiko, pawang para sa kapayapaan. Pero binanatan politiko. Ministro ninyo na si Arnel Tumana nagsabi, di ba, na may isang politiko diyan, hindi pa sumikat, laos na. Okay, tuloy natin. Maririnig agad ang mga batikos kapag daw ito sa saligang batas. Sino ang nagsabi na ang kanilang ginawa ay labag sa saligang batas? Sino ba? Dapat ilatag niya. Sino ang nagsabi diyan na labag sa saligang batas ang ginawa ng Iglesia ni Cristo? Maliban lang kung may plano silang lumabag, di ba? Doon na masabi
na labag sa saligang batas ang ginawa kung balak nilang lumabag. Halimbawa, punta tayo kay, alam niyo ba, ito, si Anjo, may panawagan. Di ba, si Anjo, Liana, miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bago ang rally ninyo, may panawagan siya. So, di ba ito inciting of sedition? Bakit? Anong panawagan niya? Nananawagan ako sa Armed Forces of the Philippines. It's time. Yan, panawagan niya sa mga kasundaluhan. It's time. Sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army, So, anong it's time? Panahon na. sa Philippine Marines, sa Philippine Navy, sa Philippine Air Force. Sama mo na rin yung Coast Guard kahit bullshit yung boss dyan. Oh, grabe magsalita itong si Anjo, no? Miyembro ito ng Iglesia ni Cristo. Ha? Oh. Natatag ni Felix Manalo. Sa Coast Guard, masyadong bias. Sibakin nyo na lang yung... Bias para sa kanya ang Coast Guard dahil nakipagsagutan kay Marcolita na may kaugnayan sa pangyayari lalo na sa China. No? Yung mainit na isyu na grabe talaga. Nagkasagutan. No? Sila si Marcolita. So, yun, para sa kanya, bias. Admiral dyan, laging kakampi sa gobyerno kahit anong mangyayari. Laging kakampi sa gobyerno. Anong gusto ni Anjo Eliana dito? Hindi kakampi sa gobyerno? Kung hindi kakampi sa gobyerno, yun ang labag sa saligang batas. Ibig ba sabihin, nanawagan siya dito na yung mga sundalo, yung armed forces at iba pang kailangan lalabag ba sa batas? Nananawagan ako sa inyo. Mag-usap-usap kayo. Anong gusto yung mangyari? Yan. Ano daw umanong gusto mangyari? Nang nanawagan siya dito, tandaan ninyo, di pa nangyari ang rally ngayon. Ngayong araw na ito na nagsimula. Na nauna nang napabalita na ito daw ay rally na isang composite rally ito. Sanib puwersa. Umano sa nauna nang napaulat kay OJC, GIL at Iglesia ni Cristo. Anong sabi niya dito? Mamili kayo. Ang mga sundalo ang kaniyang tinatawagan at mamili daw umano ang mga sundalo. Paalisin nyo si Marcos. So mamili kayo, paalisin nyo si Marcos. Alam nyo, mga kapatid, kung kayo nagsubaybay sa aking channel, hindi naman ako makamarcos, no? Sa tinatawag na unity team. Pero ang sabi ng ilan na magkukomento, kung nagtalakay kayo kaugnay sa pangangaral sa simbahan, dapat hindi kayo papasok sa usaping politika. Wala namang bawal kung sa batas natin na tatalakayin ang mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan. Bahagi natin yan sa pagiging Katoliko. Bawat pare, obispo, laiko, tayo'y bahagi at bumuboto din sa panahon ng eleksyon. At kailangan tayo manindigan laban sa katiwalian. Pero tinatalakay muna natin. Balikan natin itong panawagan ni Anjo Eliana. Ano masasabi ninyo dito? Mamili daw ang mga sundalo. Malacanang o magkagulo dito sa Maynila. Hindi ba ito inciting of sedition ang ginawa niya na mga sundalo, mamili kayo? Paalisin ninyo si
Bongbong Marcos o magkagulo? Nagkagulo ba sa rally ngayon? Ha? Nagkagulo ba? Tulad sa sinabi niya? Patayan, magkasugatan, magkaduguan, magkasunugan. Oh, grabe. Magkasunugan umano. Magkasugatan. Yun ba ang nangyari? Kaya AFP, Armed Forces of the Philippines, kumantanan, tinuro na ni Saldico ang mastermind, si Bongbong Marcos, tsaka si Romaldes na hindi sinama sa ICI investigation. Mawalang galang na AFP. Pakita nyo na ngayon ang tapang nyo. Pakita nyo yung integridad. Para Yan ang kanyang panawagan. So maliban lang, kung yun ang layunin, diyan napapasok ang tinatawag na kontra talaga sa saligang batas. Kung yun ang panawagan, di ba? Okay, tuloy natin. Bawal daw makialam ang simbahan sa politika at lumalabag daw sa prinsipyo ng separation of church and state. Ngunit Sino ba ang nagsabi na lumalabag sa separation between church and state? Ang simbahan bang Katoliko ang nagsabi na pag may isagawang rally, labag na sa separation of church and state? Hindi. Kung mapansin ninyo, sa tuwing ang mga obispo at mga pare ay may opinyon kaugnay sa pangyayari sa ating lipunan, lalo na sa politika, kadalasan, kahit mga kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Manalo, kadalasan yun talaga ang sasabihin. Labag ang ginagawa ninyo, may separation of church and state. Kaya nga, yun ang ating paulit-ulit na tinatalakay, mga kapatid, kung maalala ninyo. Dahil mali ang kanilang unawa kaugnay sa separation of church and state. Bakit? Di ba? Ngayon, balikan muna natin. Sino ba ang nagsabi na sandali meron pang nag-message dito sa akin pala pakita ko sa inyo. May message dito. Pakita ko sa inyo message niya. Sandali muna. Ito ang sasabihin nila pag merong pagtalakay kaugnay sa politika. Tulad nito, pakita ko sa inyo. Ito. Sabi niya, Bro Wendell, ask ko lang, meron po ba tayong authority makialam sa politics dito sa Pilipinas? Kung meron, paliwanag ninyo po para maintindihan ng karamihan. Salamat daan. So, ibig sabihin, Cebuano ito, salamat daan. So, meron ba umanong authority tayo na makialam sa issue na may kaugnayan sa ating lipunan, lalo na sa politika? Nakasulat yan sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines sa pahina 113-114. Both clergy and laity must be involved in the area of politics when moral and gospel values are at stake. Yun. So, bahagi sa ating pagiging Katoliko, dahil lalo na sa CFD, alam nyo ano ang sinumpaan natin sa harap ng ating spiritual director, lalo na sa National Spiritual Director, Father Fran Villegas. Ito sinumpaan natin, di ba? Huwag niyong kalimutan yan. Sabi ng spiritual director, do you pledge to serve the church and this organization with humility, respect, and a commitment to justice and peace? I do. Di po ba sumumpa tayo sa ganyan?
Pero, meron pala. Meron pang, kadalasan ito ang matanggap ko na komento. Ito ang matanggap kong komento. Stop na Brad Windel, nawad-an man sabtag respeto nimo. Unya kay BBM na adik, klaro man yun. May karugtong yan. Ibig sabihin na sa di makaunawa ng Cebuano, sabi niya, hinto na, Bro Windel. Mawawalan tayo ng respeto sa inyo. Lalo na kay BBM daw umano na adik. Ang tanong, sa nagkomento diyan, ikaw nagkomento, during sa eleksyon, bumoto ka ba ni BBM? Kung bumoto ka, kung ang argumento mo, si BBM ay adik, abay, kung totoo, hindi natin sinabing totoo, kung totoo, sinong masisi dyan na kung totoo, yun ang inyong paulit-ulit na argumento na adik si BBM, kung totoo, sino ang masisi kung ikay bumoto? Diba? Balikan muna natin. Kadalasan kasi, reklamo nila, ay labag yan sa konstitusyon pag kayong nasa simbahan, masok sa mga isyo na may kaugnayan sa ating lipunan. Totoo ba yun? Ano po ba ang nakasaad, lalo na sa ating kasalukuyang konstitusyon na may kaugnayan sa separation of church and state? Bago kayo magsabi na labag ang ating pagtalakay sa mga isyu sa lipunan, lalo na sa korupsyon at lalo na sa politika, tingnan niyo muna yung definition sa separation of church and state. Bakit? Dahil kung pag-aralan ninyo, the current constitution defines the separation of church and state only on 3 terms. Ano ba yung tatlong terms na dinefine diyan sa saligang batas sa separation of church and state? Alam nyo ba? Kung pag-aralan bago kayo magsabi na separation of church and state, tulad dito sinabi ng INC. Una, ang separation of church and state na dinefine ng current constitution natin, mga kapatid, ay una, there shall be no official state religion. Una yon. There shall be no official state religion. Pangalawa, the state shall not pass laws for or against any religion. Pangalawa yan na definition sa separation of church and state. Pangatlo, no public funds shall be allocated for the benefit of any religious group. Yan po ang malinaw na definition sa separation of church and state sa batas natin. Kung tutuusin, walang sinasabi ang ating batas. Bawal makialam ang simbahan sa mga isyu na may kaugnayan sa ating bayan. Di ba? Okay, balikan natin etong INC na ito. Balikan natin ang kaniyang pahayag, mga kapatid. No? Kung babalikan natin ang kasaysayan ng bansa, ang mismong simbahang Katolika sa pangunguna ni Jaime Cardinal Sin ang nanguna sa EDSA People Power Revolution. Una, noong 1986 laban sa rehimeng Marcos. Alam naman siguro ninyo ano ang pangyayari noon, no? Ang Radio Veritas, ako nasa Catholic Radio ako. At ito'y naunang tinatalakay namin noon sa pagpupulong. Ang Radio Veritas, noong panahon ni Marcos, alam nyo ba, binumba ang transmitter para hindi na makapagbigay ng opinion kahit nga ang aming radio station pinasarado during the time of
Marcos Sr. No? Pinasarado. Swerte lang na ang manager namin, ang asawa niya ay police colonel. Colonel ng na pinaalam talaga ang sa radio station namin na may balak na isarado. Nasarado talaga. Pero sa takbo ng panahon, pinalitan ng frequency. Okay, tuloy muna natin mga kapatid. No? Binumba ang transmitter ng Radio Veritas. Ang di nila alam dito, may backup na transmitter. Okay, tuloy muna natin. At muli, noong 2001, laban kay Pangulong Estrada. Kaya't ang tanong natin ngayon, Alam naman ninyo kung ano ang nangyari sa EDSA 2 kaugnay sa pinagbabawal na pag-open ng envelope during the time of Estrada. kung ang Iglesia ni Cristo ay binabatikos dahil sa mapayapang pagkilos, bakit tila hindi ganito ang tingin kapag ang Simbahang Katolika at ang ibang mga Ayan, dito nagtatampo siya. Ang Iglesia ni Cristo daw umano, binabatikos. Binabatikos. Pero bakit daw ang Iglesia Katolika pag magsagawa ng rally? May pahayag diyan yung ilang mga nagkomento kaugnay sa Iglesia Katolika. Ito, dahil nauna nang napaulat na gustong patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang pahayag ng ilan din, Ako rin naniniwala hindi Wala. magtatagumpay. Katoliko lang sa lahat ng reliyon sa Pilipinas. Real talk ha. Katoliko lang ang kaya magpababa ng presidente, wala nang iba. Yung ibang reliyon dyan, konti lang yan. Tuldok lang yan, hindi yan papansinin. Mga milyon lang. Oh, Marami na yung 1 milyon. naghahanap na ako kapustahan vlogger 50K. Sa akin, hindi. Pagkatapos ng rally nila sa BBM pa rin presidente, wala po palag. Wala po palag. Walang pera eh. Sa akin, So, ito mga ka-BBM ha, mga kababayan ha. Sa amin, bawat isa sa aming 5, maraming mga nag-chat na membro ng mga religious group na yan na ayaw nilang sumama. Oo. At hindi nila gusto yung pamamahala. Oo. At binabati natin sila dahil syempre ayaw nilang pakisama sa mga ganyang gawain na sa tingin nila labag sa kanilang kalooban. Kalerista. Diyan tayo nagtataka eh. Sigaw nila, transparent. Di ba? Transparent. Pero yung membro nila, si Marcoleta, hindi sinabi kung sino yung mga nag-donate. Transparent ba yun? Di ba? Sige nga, kayo nga, Iglesia ni Cristo. Transparent ba yung ginawa ni Marcoleta? Hindi niya sinabi Disclose. kung sino yung mga nag-donate. Nasa batas yun, dapat sasabihin mo kung sino yung nag-donate ng kampanya mo. Sa sose niya. Oo, pero siya, dineclare. hindi niya dinonate. Okay lang sa inyo kasi membro nyo. yan ang komento ng ilan kaugnay sa pahayag ng ilang mga INC din. reliyon ang gumagawa ng ganyang bagay. Iyan ang ating tututukan ngayong araw. Dito lang sa Sa channel ito ng INC mga kapatid, no? Now, ngayon, isang ministro ng INC na si Luel Manorca, meron siyang revelasyon sa interview at ito ang kanyang pahayag. Yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption that has plagued the country for many, many years. Dating ministro ng INC at si Eduardo Manalo ay ninong niya sa kasal. Because of the block voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Meron din kapalit na political favors. More and more members of the Church of Christ are now opening their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be. It is no longer about God. It is now about vested interest, political
influence and greed and power and money. And I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country to have good governance. I know that there are some people who wants change, who wants to expose the truth so that it will not be abused. This root of corruption that has plagued the country for many, many years. Sa totoo lang mga kapatid, sa mga nagsubaybay ngayon, di ko binoto si BBM talaga. Pero, kaugnay sa corruption, sino ang unang nagpaputok na mahiya kayo? Di po ba si BBM sa kaniyang zona? Pangalawa, pagkatapos ginawa yan, di pa ba nabuo ang ICI? May investigasyon. May napakulong sa Senado. At sinabi pa ni BBM, anong sabi niya? May makukulong umano sa Pasko. Ngayon, nagsisigawan sila ng transparency. Di po ba? Sigawan sila. Ang tanong, ba't di sila sumigaw noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya'y nagsabi, isinapubliko na noon dating Pangulong Duterte ang malawak na korupsyon sa DPWH. Pero ang tanong, nang isinapubliko yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron bang nakulong? Ito, WH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. so, sa panahon pa ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam na niya na pinaka-racket sa DPWH, Ghost Project. Ang tanong, hindi lang ba ang Ghost Project ang racket dito? Wala bang Ghost Action? Ha? Sino ba ang napakulong na mga malaking isda kung identify na ang Ghost Project na malawakang korupsyon during his time, kaugnay sa DPWH? Tuloy natin. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. So, identify. May regional director. How about kaya ang secretary during his time? Tuloy natin. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or Yan. Naunang sinapubliko yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malawakang problema, DPWH, Ghost Project. At nag-viral ang ulat kaugnay sa Ghost Project. Nag-viral yon. Ito, ang pag-viral. Tingnan nyo. Sa panahon pa ito, 2020, sa COVID time. Ayan, dito sa mga signage na ito ng patrabaho, tingnan nyo mga kaibigan, kontraktor, nakalagay yung pangalan. It started February 27, 2020. Ano kaya ang trinabaho dito niyan? Nag-start na daw noong February 2020. Yun. Yun ang tinatawag na Ghost Project. Merong nakalagay na tarpaulin, yun daw ang proyekto, pero wala. Ang tanong, Wala naman. meron bang ginawang aksyon sa malawakan na korupsyong ito? Meron bang napakulong? Okay. Kahit dyan, tingnan mo. Kunan mo, wala naman dyan. Trinabaho pa. Contract completion. Matatapos daw. April 2020. Paano mo matatapos ito? Wala ka naman nasimulan pa dito. Anong title ng proyekto?
improvement of access road leading to airport, Tabon-Tabon, Marioma, Punbaslog, Lamba, Purulon. Nag-umpisa February 27, 2020, matatapos April 28, 23, 23, wala namang trinabaho pa. Wala namang nasimulan pa. Ang implementing agency, Regional Office number 5, hindi nila Yan. Sino ba ang napakulong during his time? Kaugnay diyan. Tanong lang yan. Magturo kayo ng malaking isda sa korupsyon na napakulong. Lalo na may kaugnayan sa Ghost Project. Yeah? So, naunang naglabas ang simbahang Katoliko ng pahayag kaugnay sa rally. Ito, mga kapatid, na naunang tinatalakay natin na walang kaugnayan ang simbahang Katoliko sa isa sa gawang rally ng Iglesia ni Cristo ngayon. Yung tinatawag nila na sanib puwersa daw. Kaya nagtaka tayo, sanib puwersa? Kay Kibuloy, kay Villanueva? Di po ba ang doktrina ng ANC hindi makipaghalubilo sa grupo na nasa labas ng ANC dahil ito'y tinatawag na taga-sanlibutan? Di ba ang doktrina ng ANC na ang mga nagtuturo na si Kristo ay Diyos, di po ba? Para sa kanilang doktrina, ang nagtuturo na si Kristo ay Diyos ay sa demonyo. So, kung sa demonyo ang nagtuturo na si Kristo ay Diyos, tandaan natin, ang GIL nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Si Kibuloy nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Diba? So therefore, kung sundin ang kanilang doktrina, ibig ba sabihin, sa demonyo din? Kaya, atin lang sinagot itong isang INC, mga kapatid, no? Na parang nagtampo siya. Nagtampo siya kung bakit ang Katoliko daw pag mag-rally tinatawag na heroic, pero pag ang ANC daw labag sa batas, sa konstitusyon. Sino ba nagsabi na labag sa batas? I am the gospel.